Hi, magandang araw po sa inyong lahat for our first reading of the day today. Tingnan naman po natin kung ano po ang makikita natin sa first reading of the day, no? Gusto ko pong malaman nyo na, ayan, nakapaglabas po ako ng fourth reading, I think alas 2 or alas 3 na po ng madaling araw, no? Kaya po, I'm sure wala pa po masyadong nakakapanood, but the third reading ay nailabas ko po kaagad, kagabi. Kaya, ayan po, no? Sana po ay mapanood nyo muna po yung second, third, and fourth reading bago po kayo tumalon dito sa ating first reading of the day. And also, titingnan ko din po, no, yung ating insenso. Ito po ay aking i-insenso mamaya. At talaga pong sabi ko po sa inyo ay yan. Okay, tingnan po natin kung ano po ang makikita natin sa fourth reading of the day today. Kamusta po kayong lahat, no? Sana po ay kayo ay nasa mabuting kalagayan at natutuwa po ako na kahit papano ako ay maayos-ayos na at walang lagnat, pero medyo mahina pa din po talaga yung immune system ko. Talagang medyo babawi pa rin po ako ng pahinga, pero ito po ako at ako po ay nagbibigay sa inyo ng first reading of the day. So, pili na po tayo ng 20 cards po. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Another 10 cards po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, huwag niyo pong i-skip to. Dito po ako kumukuha ng energy po sa inyo. Sa akin pong mga binabasahan. For your first card, this is about being protective, generous, charming, kind, thoughtful, and practical. Ikaw po ang taong ito, no? Ikaw po yung taong ito na sobrang nagprotekta sa kanya, naging generous sa kanya. Lahat po ng problema niya ay sinuportahan mo, mapagbigay ka po, totoo ka po sa sarili mo, at practical ka po sa mga bagay-bagay, no? Kaya lang po, sa mga nangyari po ngayon, naging matigas po ang puso niya, no? Naging matigas daw po ang kanyang ulo, no? At talagang naging unreliable siya sa iyo. Talagang medyo nag-iba po ang ihip ng hangin sa naging relasyon nyo, no? Medyo nag-iba po siya talaga, no? At sa nakikita ko po talaga ay medyo kakaiba po ang taong ito, no? Marami po siyang naging negativity, confusion. Natalo po siya sa iyo sa last minute, naging very unsuccessful to at defeated, no? Kaya po, for those of you na parang battered, no? Or nasaktan kayo nito, siya po kasi ay may pagkaduwag, no? Talagang may pagkaduwag, at talaga naman sasabihin ko sa iyo na kung akala mo po ngayon talaga sa paningin mo na itong taong to ay sobrang demonyo sa lahat ng ginawa sa inyo, there will come a time po, huwag ka pong mag-alala, ibibigay po ang hustisya sa iyo
at hindi po siya papatahimikin ng kanyang konsensya. Tandaan mo po yan na darating ang araw, makikita mo po, no, darating po sa iyo yung hustisya at talagang hindi po siya patatahimikin ang konsensya niya sa lahat ng ginawa niya po sa iyo. Take action, ano? Sabi po, ang buhay mo daw ay kailangan lagyan mo na ng changes, no? Ng movement, no? Kasi po sa totoo lang po, ikaw po ay napakabait at talagang hindi niya po talaga pinagdesisyonan o hindi niya po inisip ang mga bagay-bagay. Talaga pong siya po ay nahirapan at talaga pong sasabihin ko sa inyo totoo, siya po ay nagkaroon ng matinding pagkabagabag, no? Hindi niya po akalain na mangyayari ito sa buhay niya, pero sa totoo lang po, siya po talaga ay very uninspired ngayon. Wala po sa focus, balisa po siya, no? Iniisip niya po yung nagawa niya sa iyo, iniisip niya po na bakit kanya nagawa ng ganon, ano? At hindi niya po inakala daw na magagawa niya po sa ito. Totally, itong taong pong ito ay may pagsisisi, no? Yung pagsisisi niya po talaga, technically, ay talagang hindi niya po talaga malalagpasan. Ano, talagang, alam mo po, sabi ko sa iyo, itong taong to, there will come a time talaga na mabibigyan ka po talaga ng hustisya, no? Talagang ang dami niya pong ginawa sa false accusation, naging dishonest siya sa iyo, talagang irresponsible siya sa iyo, naging manloloko ito sa iyo, pero there will come a time, sabi ko po sa iyo, babalikan ka po ng hustisya. Magkakaroon po siya ng self-sabotage talaga, maraming problema, chaos, lack of clarity, disaster, no? Yan po, no? Kaya sabi ko sa inyo, there will come a time na itong person na po nito, whether hilingin mo po o hindi, babalikan po ito talaga ng karma sa lahat po ng ginawa niya sa iyo. Sa pagsira niya po ng puso mo, ng relasyon nyo, no, talagang sinasabi ko po sa iyo ay siya po ang maaawa sa sarili niya at pagdating ng araw, no? Parang feeling niya po sinayang kanya at hindi na po niya maibabalik pa yan sa buhay niya, no? Ang taong ito po totally ay makakaramdam ng pagkapagod, no? Talagang sabi ko nga po sa inyo, makakakuha man po ito ng ibang babae pero low quality po, oh. Talagang low quality, at sinasabi ko po sa inyo ay talagang magkakaroon po ng conflict siya sa buhay niya. Hindi mo na po yan kailangan hilingin sa taas, no? Talagang ibibigay po sa iyo ng taas ang hustisya na deserve mo, no? Ang marami po siyang magiging bad choice sa buhay niya, no? At talagang mangyayari po ay siya rin po ay lolokohin, magiging disloyal din po sa kanya ang tao na ipinalit niya sa iyo o ipapalit niya sa iyo, at mga taong makikilala niya pa po, hindi niya po alam na lolokohin at lolokohin lang po siya sa talagang sa totoo lang po, no? Naging selfish siya, lumaki ang ulo niya, pakiramdam niya po ay hindi mo kayang mabuhay nang wala siya. Kaya sinasabi ko po sa inyo, ang taong ito, pag nawala ka na talaga dito, hahanap-hanapin ka po nito, no? Magkakaroon po siya ng magiging misteryosa ang pag-alis mo sa buhay niya, no? Nang mas maganda nga po, wala kang paalam, bigla mo tong i-block, bigla ka na lang umalis, no? Kapatid, simula sa araw na ito, no? Bigla ka pong maglaho sa buhay niya, no? Bigla ka pong umalis, sorry po, at maglaho pa rin sa buhay niya, no? There is fear, dissatisfaction, subconscious, ikaw at ikaw po ang nasa isip nito, no? Talagang sabi ko sa iyo, hindi po ito mapapakali. Mai-insecure po ito pagdating ng araw, weakness, no? Talagang manghihina ito, at kahit sarili niya po ay imamanipulate niya po, no? Talagang sinasabi ko po, kahit sarili niya po, imamanipulate niya po talaga, no? And this, the tower, ayan po yung sinasabi kong pagbagsak at hustisya na ibibigay sa iyo, no? Whether you like it or not,
ibibigay at ibibigay po sa iyo yan. No? Lagi po siyang magkakaroon ng tensyon, turbulence. Alam niyo turbulence sa aeroplano, 'di ba? Yung pagyanig at pagyugyog, no? So yan po, no, magiging anxious siya. At marami po siyang darating sa kanyang unos, no? Talagang yan po ay talagang mangyayari po sa tamang panahon. Sabi ko nga po sa iyo, hindi ito patatahimikin ang konsensya niya sa lahat ng masasama at masasakit na ginawa niya sa iyo. At bibigay at darating sa iyo ang hustisyang deserve mo, no? Siya po talaga ay talagang wala darkness, no? Hindi siya pagtitiwalaan ng mga tao. Siya po ay talagang pagtatawanan, mapapahiya. There will come a time, itong taong ito ay mapapahiya talaga, no? Lahat po na ipapakita niya ay superficial lang, no? Distracted, depressed, at talagang maraming bad news itong matatanggap sa 2025. No? Talagang hindi siya tatantanan talaga naman po, no? Talagang sa susunod din po, no, siya po ay magkakaroon ng rejection, betrayal, disloyalty, isolation. Talagang lahat po yan ay mararamdaman niya, no? There will come a time na itong taong ito ay talagang hindi mo po ito hahanapin na, pero siya naman po ang maghahanap sa iyo. Ayan, no? Pagchichismisan po siya ng mga tao sa naging buhay niya, at siya po mismo ay mapapahiya sa sarili niya, no? Ang dami po, tingnan nyo, Wheel of Fortune in reverse, talagang misfortune, failure, chaos, bad luck, broken sequence, nako, returning again to the same situation. So, ganun at ganun lang po yung buhay niya, mababalisa at mababalisa lang po siya sa buhay niya, no? Sabi ko nga po sa iyo, ito pong taong ito ay talagang magkakaroon ng dissatisfaction, separation palagi sa mga tao na kakarelasyonin nito. Hindi po magtatagal, kaya yan po yung sinasabi ko sa iyo. And there is this, maaawa siya sa sarili niya, pakiramdam niya, kinakarma siya, at karma siya talaga sa ginawa niya sa iyo. Doon lang siya magsisimulang magsisi because makakaramdam po siya ng too much burnout and tension and overstress, no? Hindi niya po kakayanin yan. But there will come a time talaga po siya ay makakaramdam ng sobrang stressful events sa buhay niya. Yan po talaga ay hindi niya po maiiwasan, at talagang darating ang araw, siya po ay talagang babalikan ng hustisya, at talagang mararamdaman niya po ito sa tindi ng balik sa kanya, at siya po ay mababalisa, hindi makakatulog, at talagang iisipin niya yung mga bagay na nagawa niya sa iyo na hindi mo po deserve. Okay, that is your first reading of the day, no? Na hindi siya patatahimikin ang konsensya niya sa lahat ng bagay na nagawa niya sa iyo, at mabibigyan ka po talaga ng hustisya o matinding hustisya, no? Kaya wag ka pong mainip, no? Talagang darating po yan, whether you like it or not, darating po sa iyo ang hustisyang minimithi-mithi. Okay, and for those of you naman po na naka-resonate, can you please give me a like and comment down below, and click the subscribe button and the bell button para lagi po kayong updated sa ating channel na anuman po ang ating ina-upload ay inyo pong mapanood. Okay? At for those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Ladyly Elena, that's Ladyly Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makukontak. That's my only official and legit FB account. At nilabas ko din po dyan ang fake account ng Lady Elena, na kung saan ay siya po ay nanghihingi ng pera, nang i-scam ng pera, at nag-hack po ng inyong mga account. Ganun din po, may mga doktor-doktor pa silang nilalabas, kaya kayo po ay mag-iingat, no? At talagang tingnan nyo muna po kung ako ba yan o talagang yan yung fake na Lady Elena. Okay? And
sa akin naman po ever loyal, faithful, and solid na Lady Elena family, I love you all from the bottom of my heart. Mahal na mahal ko po kayong lahat at ako po ay masaya po ako actually na kayo po ay aking nabibigyan ng reading of the day kahit masama pa po ang pakiramdam ko. Dahil yan po ay ang aking pangako sa inyong lahat. And please po, no skipping of ads. Tulong nyo na po yan sa ating channel. And for those of you who would like to give me a super thanks for this video, I would really appreciate that from the bottom of my heart. And also, nalalapit na po ang ating One Love a Day for our dear elderly, no? Mga elderly po natin yan, street elderly po, mga matandang pinabayaan ng kanilang mga pamilya, ng mga kanilang anak. Kaya tayo po ay magre-reach out ulit sa mga matatanda at bibigyan po natin sila ng konting kasiyahan para sa nalalapit po nating One Love a Day. Okay? God bless you all po. And ang aking po laging bilin sa inyo is just to wake up each day. You live one day at a time. You do 3 things that will make you happy for the day. Prioritize yourself. Make yourself your priority po talaga, no? Yan po ang importante kasi nagmahal ka ng nagmahal, nakalimutan mo pong mahalin ang sarili mo. Kasi pakiramdam mo, pag binigyan mo siya, masaya ka na, masaya na rin po ang iyong puso. Sana po, mahalin niyo muna po ang inyong sarili, be grateful, at talagang buhay pa tayo, may chance pa tayong bumawi sa ating sarili, at always love yourself because self-love is still the best love of all. And you also have to realize, kailangan nyo talagang mahalin yung sarili nyo dahil life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and the heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading. Huwag po kayong malulungkot. Ako po ay magbabalik para sa ating second reading of the day. Second lang pala po. Nalilito na ako. For the meantime, sana po mapanood nyo naman po yung second, third, fourth reading of the day bago po kayo tumalon sa first reading at dito sa second reading, no? Ang gaganda po ng ating mga second, third, fourth reading, naiiwanan po lagi ang second, minsan yung third, bago nyo po sana mapanood yung ating third and fourth reading of the day today, no? Maraming second, third, fourth reading for the day at yung second, third, and fourth reading po kahapon. Okay? Maraming salamat po sa inyo and may God bless you all. Bye! Okay, update po, may nagpanggap pong subscriber natin na siya po ay magpapahula sa fake na Lady Elena, kaya ayan, hinihingan po siya na $80 at ang cell po niya ay nabigay at nakuha. Ang pangalan niya po sa cell ay Julian Albert, no? Siya po ay may cell account din, kaya mag-iingat po kayo. Ayan po, no, kung sino man po yung scammer na Julian Albert na yan, no, iinsensuhan po natin yan para siya po ay makonsensya. Kung wala man po siyang konsensya, at least po bumalik sa kanya lahat po ng kanyang ginagawa at maling-mali po yan, ano. Basahin niyo po lahat yan, makikita niyo po, ayan po ang cell number niya at Julian Albert na yan, ano, para po talagang mai-report din po natin yan na siya ay gumagamit ng cell account na Julian Albert. Mag-ingat po kayo. Ayan po yung number niya. Ayan po yung pangalan niya. Huwag po kayong magpauto. Nakita nyo naman po, no, napakalayo po ng pangalan ko sa pangalan ng pinagsisendan nyo po ng account o ng pera. Kaya mag-ingat po kayo at beware sa scammer na to. At talagang ayan po, pinost ko po ang kanyang pangalan dito para maging babala po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At mag-ingat po kayo, pakireport po ang page na yan, ang messenger niya na Lady Elena. Maraming salamat po and God bless you all. Ayan, sa susunod po makikita niyo yung account niya na ire-report niyo. Salamat po na marami. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account
na fake account po, no, nang hihingi po ng $25 through PayPal at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link. Buksan mo yan at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay mahahack po lahat-lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat po, lahat ay mahahack. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari, ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo, tulungan niyo po ako, i-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na at wala na po siyang mabiktima pa, no? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.